Punta ako ngayon sa garden para maglinis. Ayan oh, may mga snow na. 10:30 na dito ng umaga at medyo nag-warm up na. 33 degree Fahrenheit na yung temperature ngayon. Pasok muna tayo. So, bubunutin ko yan dyan, yung mga namatay na halaman. At, oops, may nakalimutan ako. May mga green onion pa pala ako doon. At ito, yung mga namatay na broccoli. I mean, medyo buhay pa naman sila pero kailangan ko nang bunutin yun. Tapos may cabbage pa dun sa dulo. At ito yung Brussels sprouts. Nakakita na ba kayo ng halaman ng Brussels sprouts? First time ko magtanim this year at medyo unsuccessful tayo. Yan lang yung kalalaki yung mga Brussels sprouts oh. Kasi huli ko na nalaman na kailangan pala itong i-prune everyday. Kailangan kunan ng mga dahon everyday. So huli ko na siya na prune. Kaya ganyan lang kalalaki yung mga bunga niya. Ito. Cabbage na to. Habang hindi pa talaga frozen yung ground. Yan yung mga cabbage. Ngayon naman yung mga cauliflower. Cauliflower nito. Grabe, ang laki oh. Kalaki yung tanim na cauliflower yan. Yan oh. My goodness. Tambak ko na to sa aming compost pile. Kakainin ng moose yung karamihan dyan. Next is yung mga tanim namin na broccoli. Medyo marami-rami ito. Natutunaw na yung snow. Yes. Ang laki ng puno na to. Ay, oh, bigat. Marami na pagkain yung moose. Next is yung ating unsuccessful na Brussels sprouts. Ano, maliliit ng bunga.
See? Ito, half size ng mature na bunga ng Brussels sprouts. Ito, worth it. Ito, ipunin, aming kainin. Masarap to i-roast sa air fryer. Ganyan na talaga. May successful na mga tanim, meron din na hindi. Pero dyan tayo natututo. Yan, okay na yan. At ito lang yung ating Brussels sprouts. Yan. Unsuccessful kasi first time ko magtanim nito. At actually excited na ako next year kasi alam ko na kung ano yung gagawin ko para next year. Para mapalaki sila. Yan lang yung natapos ko. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Natunaw na yung ibang snow. Yung half ng garden, okay na. Pwede na yan, malinis na yan. Tapos dito yung sa kaliwa, may mga bubunutin pa ako. Pero mamayang hapon na ito. Hello ulit, mag-aalas 4 na dito. At yung araw ay maliwanag. Kaya medyo mas mainit-init ngayon. Yung temperature is 42 degree Fahrenheit na. Kaninang 10:30 is mga 33, tapos ng mga alas 8 is 28. So malaki na talaga yung temperature difference basta may araw. So din dito na ako ngayon sa garden para bunutin pa yung mga natitirang halaman. Ang deal nito. Oh goodness. Okay. Swiss chard. At ito, isa din sa mga hindi naging successful na tanim yung daikon radish. Kasi I think yung lupa na nabili namin, yung nilagay namin dito sa left side ng garden, medyo may pagka-clay yung yung lupa. So ito nag-bulk at namulaklak kaagad, walang laman. May mga laman naman yung iba pero mapayat. Kaya ngayon yung i-harvest ko is yung mga buto para meron akong binhi. Itong tanim na to may magugulang na. Ito yata yung the best na pang binhi. Kahit itong halaman lang kunan ko ng buto. Ang daming buto na to. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Next is yung mga arugula na namulaklak din at namunga. Yan may bunga Kukunin ko to yung mga mature na. First time ko din kasi magtanim ng arugula this year. Uy. Nabuka. Nabiyak. Nabuka. Yan yung mga buto. Ilagay ko sa bulsa ko. Bago ko pala bunutin, kukuha muna ako ng mga dahon na pwede pang kainin. Pang salad. Ano to? Medyo mapait-pait. Pero gusto ko siya. Masarap siya sa with Italian dressing. At ito yung bulaklak pala ng arugula. Pwede rin to kainin. So, kukuha din ako ng konting bulaklak. Maganda pang garnish. Konti lang. Harvest na tayo ng ating mga green onions.
iiwan ko lang yung halaman kasi bumabalik to sila, tumutubo sila ulit. Tataba nito. Ito na pala yung mga transplant ko. Yung tanim na to is from last year. Tumubo sila at transplant sila dito sa likod ng garden. Ito naman yung tinanim ko this year from seeds ito. Mga maliliit sila. Yung compare mo maliliit yung from seeds at ito yung mga transplant ko na galing sa tanim namin last year na bumalik. Mas malaki yung tubo nila. At ito naman, yung mga transplant ko galing sa nabili namin na green onion sa store. Oops, nabunot. Ito lang yung kinuha ko na arugula, green onion, at mga buto ng daikon, radish, or labanus. Yan. Wakas natapos din. Goal achieved na today. Nabunot ko na yung mga halaman. Yung mga natitira na lang dyan is mga dahon, which is hayaan ko na lang yung mga dyan kasi maninipis naman. Baka mabulok naman sila next year. At salamat ulit guys sa panonood. Maganda yung sikat ng araw kaya I think magpipick ako ulit ng mga cranberries ngayong hapon. Alright, bye!